I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. So yun mga kababayan, ito si Yusek Andres. Dahil natanggap na nila po yung sinubiti po ng Quadcom report. Nako, eto na mga kababayan, no? Sa mga nagsasabi na nakikiusap na wag kasuhan si Digong dahil daw mayroon pang immunity. Mga luko-luko din talaga mga tono. Hindi ba kayo nagbabasa ng batas? Anong hindi pwedeng, anong immunity na pinagsasabi nyo? Hindi naman na siya presidente eh. Ang alam ko, kasalukuyang presidente, yun ang mayroong immunity. Pag tapos ng termino mo, wala nang immunity yun. So soon as possible mga kababayan, ito po ay talagang lilitisin si dating Pangulong Digong mga kababayan. But syempre, before that mga besa, pakinggan nyo itong sinabi ni DOJ Yusek Andres mga beswa bago niya panoorin yung babasahin ko. Nako, talaga naman, eto na mga beswa. Earlier na binuo na task force on extrajudicial killings, nakapagsimula na po sa magkalap ng ebidensya. At i-consolidate po natin yan kasama ng bagong committee report ng Quadcom. So, pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Sir, ipapasabi na po ba si dating Pangulo? We will look into that possibility, but as of now, there are already admissions on record made by the former president, and that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Sir, immune pa ba siya? First, para lang po maintindihan na po ng publiko, kasi dati po siyang Pangulo. Well, definitely the past presidents, and I'm referring to anybody, all past presidents are no longer immune from suit. Only the sitting president is immune from any legal suit during his term. So ito na mga kababayan, nakikita nyo ito, nakikita ko 7 hours ago mga bes yan ang sinasabi natin Oh my goodness, ito na mga kababayan, yung interview ni DOJ Yusek Andres nung isang araw pa yon, no? So ito na ang katotohanan mga kababayan sa mga issue na ipinupukol sa dating Pangulong Digong. Alam mo, sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, dahil sinubaybayan ko talaga ito, malakas at 100%. Grabe yung ebidensya laban sa kanya mga kababayan. Sa war on drugs niya, matindi. Doon po siya kumbaga doon talaga siya madidiin. Itong war on drugs niya, grabe yan tindi mga bes. Yung mga ebidensya laban sa kanya, ay nako, talagang hindi makulong ito mga kababayan. Mas malinaw pa sa sinag ng araw yung ebidensya na talagang malakas para magdiin at mapakulong siya talaga, no? Well, anyway, anong sabi dito ng DOJ? Ayan yan ang source natin Philippine Star. The Department of Justice, DOJ, may subpoena former President Rodrigo Duterte in preparation for the possible filing of cases against him in local courts, including for the crimes against humanity as recommended by the Quad Committee of the House Representative Agay. 7 hours ago. What is today? Today is 21 of December 2024. Ayan ang sinasabi natin. Sa mga dilis naman, huwag na kayo magkukuda. Hayaan nyo na harapin ni dating Pangulong Digong yung kanyang kaso. Kasalanan niya po yun masyado kasi isang barabara kung makapag utos para kumitil ng buhay. Ay talagang malalagay talaga sa hindi alanganin. Ay totoo yun. Yan Sabi niya, iwasan mo ang droga, masisira ang buhay mo.
At sa huli, ang bayan mo, agay. Oh, sabi-sabi niya, siya pala di pala ang protector ng illegal na, kumbaga nagsasalita siya iwasan ng droga. Yung pala, protector siya ng drug lord ng sindikato na si Michael Yang. Sino ba yan? Si Alan Lim or tsaka Tony Yang ba yan? Oh, ito naman si dating Pangulong Digong. Bilib na bilib pa naman ako dito. Yun pala, ang sa likuran nito kahindik-hindik naman ang pinaggagawa niya. Oh, not only the 30,000 ang namatay, kung isumahin nyo mula nung namuno bilang mayor. Oh, 'di ba napakinggan nyo yung sinabi ni dating Police Colonel Las Cañas at Mutabato at Asierto? Ay, kikilabutan kayo doon, guys, ha. Tapos ito puno pala ito mastermind doon sa pagsakidnap for ransom sa Mindanao. O sabi ni Mr. Las Cañas, pati yung buntis nga nadali para lang sa milyones. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, ako ginagalang ko talaga ang mga pangulo ng Pilipinas. Pero pagdating sa mga ganitong klaseng pag-uugali, na parang terror ka, isa ka sa alipores ni Judas, hindi, alam nga naman susuportahan mo. Natural hindi. Oh, kung magaling ba naman ang Pangulo mamuno, natural suportahan natin. Kahit sinong Pangulong umupo sa Malacanang, suportahan natin kasi binuto ng taong bayan yan O ito, tingnan mo itong tao na ito. Hindi naman tatakbo ito para sa mamamayang Pilipino. Bakit? Kung tatakbo siya sa mamamayang Pilipino, bakit pinagkikitil niya? Yung 30,000 plus o more than that na yan, bakit maraming patay na inililibing doon sa laod? Doon sa quarry na sinasabi ni Mr. Las Cañas. Oh, di ba? Bakit ganyan? Bakit nag-uutos siya? Kidnap for ransom. Oh, kung talagang mahal niya ang bansa niya. Ito si dating Pangulong Digong. Kaya naging Pangulo yan para mga Chinese drug lord Oh, di ba? Kaya minsan hindi natin maiiwasan na batikusin itong dating Pangulong Digong. Kasi tingnan nyo naman ang pinagagawa niya. Oh, alam nyo, sa totoo lang, wala naman gaano karanasan ito mamuno. Mayor lang naman siya. Hindi tulad ni PBBM, talagang very well experienced. Kaya pulpul at barabara ang kanyang pamumuno, hindi maganda. O, di ba mga kababayan, ayan O, DOJ, Subpoena, Duterte, and drug war, probe. Patay kayo ngayon. Tapos sasabihin nyo, kasalanan ni PBBM. Bakit? Kailan ba kayo inaaway ni Pangulong Marcos Jr.? Wala na siyang pakialam dyan. Ang uusig sa kanya, kay dating Pangulong Digong, ang batas. Pag ang batas at kumilos ang uusig, wala kayong ligtas. Kaya gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa. Kasi ang Diyos hindi natutulog. Ang mga kababayan, ang gumagawa ng kasamaan, hindi habang buhay, na ganyan sila. Mananagot at mananagot. Mananagot at mananagot yan. Oh, masasadak din sa kulungan ng mga yan. Hindi magtatagal yan. Ang gumawa ng kasamaan, masasadlak yan sa kulungan. Ang Diyos nakikita niya lahat. Lalo na pag pumatay ka ng tao without due process. O, di ba? Ang sabi ni Lord, walang sinuman ang kumitil ng buhay ng isang tao. Mahigpit niyang sinasabi yan according to the Bible. Unless pag namatay ka sa natural na sakit, walang problema 'yon. Oh, 'di ba? Oh, unless kung nanlaban ka, natural ang Panginoon, na intindihan niya 'yun, alam niya 'yun. Oh, natural, pag nanlaban siya, kasahin mo. Pero yung patayin mo na yung tao. Oh, kidnap for ransom. Pag hindi nagbayad ng milyones, patayin mo. Hindi naman po maganda 'yon. Labag yan sa karapatang pantao. Oh, matindi. Ito po ang magdidiin sa dating Pangulong Digong. Itong sa war on drug niya, ang daming namatay. See? Yung sinabi niyang kill. 'Di ba? Ang kasamaan ng isang tao may hangganan. Ang gumawa ng kabutihan, forever yan. At maraming blessing na darating pa sa iyo pag maganda ang iyong hangarin para sa kapwa mo. Tumulong ka. Oh, gawin mo ang obligasyon mo bilang Pangulo. Hindi yung kumitil ng tao. Bara-bara kasi yung ang kanyang pamumuno, puro mura. Wala ka na lang narinig, kundi mura. Oh, 'di ba? At mahigpit din na pinagbawal ang Panginoon ang pagmumura.
Dapat yung katulad ni Pangulong Marcos Jr., the best talaga mamuno yan eh. Yung taong yan. Oh, kaya inggit kayo. Ha? Kaya ito na ang pagkakataon. Ha? Pagbayaran niya yung mga kasalanan na ginawa niya, mga kababayan. Ito ay in-updates ko lang para ma-inform kayo. Ang DOJ may subpoena kay Duterte. Ito na. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Salamat po sa inyong suporta mga bes. Lalo na po sa ating mahal na Pangulo. Ayan, salamat sa support nyo sa kanya. So, Merry Christmas everyone. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babush. God bless Philippines.